Yes, ultimately, kung siya ang natuturo, di ba, ang panawagan ng mamamayan, lahat ng sangkot dapat managot. Dapat imbestigahan na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang hamon ng Makabayan Bloc sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng mga impormasyong inilabas ni dating House Appropriations Committee Chairperson, Congressman Zaldico. Sa bagong akusasyon ni Ko, sinabi nito na personal umanong iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdagdag ng pondo o ang budget insertions na 100 billion pesos sa General Appropriations Act 2025. Paliwanag ng Makabayan lawmaker na si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ang pagbibitiw sa posisyon ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan na sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman ang nagpatibay ng mga akusasyon ng dating mambabatas. Ito aniya ay kahit pa nauna nang sinabi ng ICI na hindi nila ito magagamit na ebidensya hanggat hindi ito ginawa under oath. Malacanang mismo, apparently may corroboration. Bakit? Dahil it was only after Zaldico's video statement na may immediate effect. Sinibak si E.S. Bersamin, sinibak si Secretary Pangandaman. Let me note na sa lahat ng mga nagsalita so far, mga witnesses and so on, mga whistleblowers and so on, wala pa pong nagbabanggit kay Secretary Pangandaman ng DBM. So only Zaldico. Tumanggi namang munang magbigay ng komentaryo si ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes tungkol sa isinumiteng request ng Makabayan Bloc. Ngunit binanggit niya na iimbestigahan at titingnan ng komisyon ang lahat ng posibleng may kaugnayan sa kontrobersya. Well, we have not read that. Only arrived this afternoon. I'll give a comment after you have read that. No comment as of now. I have to also consult the other members of the commission before I give a unilateral discussion. Para kay Congressman Tino, pagkakataon ito ng ICI upang patunayang wala silang pinapanigan o pinoprotektahan pagdating sa usapin ng nangyaring anomalya. Hamon talaga ito sa ICI. Kailangang ipakita ang kanyang independence, buhusgahan siya ng taong bayan, ng publiko. No? At kung hindi ituloy ang investigasyon hanggang sa Malacanang at sa Presidente, alam na natin, in the end, walang credibility at cover-up ang nangyayari at ang magiging trabaho ng ICI kung hindi action na nito. Samantala, kinwestiyon naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co ang live streaming guidelines ng independent body. Dapat aniya itong repasuhin at tanggalin ang mga restriction para maging transparent ang investigasyon. Kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. Nanindigan ng ICI na ang pag-aproba nila sa closed-door hearing o executive session ay nakabatay sa existing na mga batas maging sa desisyon ng Korte Suprema. Manifested that they had fears with regard to how it will be affecting their families. At the same time, there might be some people that they may be mentioning. These are all in the guidelines. Hindi naman mag-grant ng commission yun kung it is not in accordance with the guidelines. So, when the executive session was granted, nakalista doon sa aming guidelines kung ano mga nandito. No? And the commission saw it fit that indeed that it should be an executive session. Ngayong araw ng Miyerkules, November 26, closed door muli ang pagharap sa komisyon ni Quezon Province 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Lone District Congressman Leody Tariela at hindi pa inilalabas ng ICI ang detalye sa kung ano ang natalakay sa nasabing pagdinig. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.